Kumusta? Ako si Light. Ngayong araw ang pag-uusapan natin ay ang paksa na mura nga ba ang mamuhay dito sa Pilipinas. May mga sagot tayong maririnig na oo at meron din namang magsasabi ng hindi. Pero kailangan muna nating alamin kung ano nga ba ang nagiging mga basehan natin para sabihin na oo mura at hindi mura sa Pilipinas. Ang mga taong magsasabing mura sa Pilipinas kadalasan ay mga foreigners. Kung hindi mga foreigners ay mga OFW. Hindi ko naman sinasabing lahat pero karamihan. Kasi sa mga nakikilala ko, mga nagiging kaibigan at mga nagiging estudyante ko, ang sinasabi nila ay gusto nilang tumira sa Pilipinas o kaya ay mag-retire sa Pilipinas dahil nga mura ang bilihin. Sa kanilang salita, tinatawag nilang it is cheap there in the Philippines. O kaya, it's more affordable to live in the Philippines. O kaya, ay mas mababa ang cost of living kapag dito sila tumira o kapag dito sila nagbakasyon. Pero para sa ating mga Pilipino, masasabi ba natin na mura ang tumira dito sa Pilipinas? Tingnan natin kung minimum wage ang pag-uusapan natin. Sa Pilipinas kasi iba-iba ang minimum wage kada lugar. Halimbawa dito sa Baguio, ang minimum wage namin dito ay 550 pesos sa isang araw. At ito ay tinatawag nating daily rate dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ang minimum wage nila ay paiba-iba rin. Sa nakalap kong impormasyon mula sa isang kaibigan, ang sabi niya ay nasa $17 daw ang kada oras. Pero yun nga, yun ang isang pagkakaiba natin. Sa Pilipinas, ito ay daily rate. Ibig sabihin, buong araw mo ng sahod yun. Sa ibang mga bansa, ang ginagawa nila ay hourly rate. Ibig sabihin, kada oras. Sa Pilipinas, magkakaroon lang tayo ng hourly rate kapag ang kumpanya mo ay base overseas, kapag ikaw ay virtual assistant, kapag nagtatrabaho ka sa through online, ganyan, remote work, o kaya kapag ikaw ay nasa ESL industry. Yan ang mga kadalasan kong nakikita na merong hourly rate. Pero kahit na hourly rate, sa iba ay mababa pa din, lalo na sa ESL. May mga makikita tayong $2 ang isang oras, may mga mas mababa pa. Ngayon, para pagpatasin natin, kung ang daily rate dito sa Baguio, since mas alam ko ang daily rate ng Baguio dahil taga rito ako, ito ay 550. Tama? Pero kung sa US na sila ay hourly rate, yung $17 ita-times natin into 8. Sabihin na natin 8 oras din silang nagtatrabaho. Pero doon, so 17 USD times 8. Ito ay $136. Now, ang $136 kapag kinonvert natin yan sa peso ay malaki. 136 times 60, kasi minsan nasa 60, minsan nasa 61 ang palitan ngayon. At ibig sabihin, mas humihina ang peso kung pagtutuusin nito sa USD. So, ang $136 ay 8,160. Yan ang sahod sa isang araw sa US. Sobrang layo sa sahuran dito sa Pilipinas, dito sa Baguio, which is 550. Ngayon naman kung gusto nating pagkumparahin ang hourly, ang 550 kapag dinivide natin by 8 ay maglalabas lang ng 68.75. Sabihin mo ng 69 o kaya 70 pesos. Konti ano naman ang kayang bilhin ng 70 pesos? Actually, 68 pesos. 68, 69. Ang kayang bilhin nito, kung pupunta tayo ng
McDonald's o McDo dito sa Pilipinas, kaya mong bumili ng french fries. O kaya kung hindi french fries, bibili ka ng kape. O kaya, baka pwede kang bumili ng sundae. Kung hindi naman sundae, ay yung mga desserts nila, yung mga pastries nila. Pero hindi ka makakabili ng isang buong meal gamit ang isang oras mo. 68 pesos na yun. Kulang pa siya. Pwede siguro kapag ikaw ay bibili sa karinderya, baka meron pa. Pero parang sa tingin ko wala nang masyadong ganun ka-budget meal na binibigay ngayon o sinaserve ngayon sa mga karinderya o sa mga turo-turo. Susubukan nating i-calculate mga siguro malapit na sa kalahati. Malapit na sa kalahati ng sahod mo sa isang araw ang mapupunta sa expenses mo. At sa isang buong buwan, meron ka pang babayarang renta, meron ka pang babayarang mga bills, mga city services, katulad ng kuryente, ng tubig, sa iba, mga wifi, at iba pa. Kaya yung 13,750 na sahod ng isang minimum wage earner ay hindi sasapat kung ikaw ay may pamilya. Minsan, ito nga ay nagkukulang para sa isang tao. Sa kabilang banda, sa mga nagsabing oo mura sa Pilipinas, ang dahilan nito ay ang purchasing power ng perang hawak nila. Imagine natin ang 10 USD. Ang 10 USD sa ibang bansa or $10 sa ibang bansa, pwede kang bumili ng kape. Starbucks, pwede yan. O kaya ilang itlog. O kaya isang drugstore na lip balm sa mga mahilig sa skincare, sa cosmetics. Yun ang kayang bilhin ng $10 nila. Pero kapag dinalam nila ang kanilang $10 dito sa Pilipinas, mas marami ang kaya nitong bilhin. Katulad ng, pwede kang bumili ng isang buong box ng pizza. Isang buong box na yun. Pwede ka ring makabili ng 3 kilong isda o kaya 2 kilong pork, baboy, o kaya 10 kilong bigas. So, ibig sabihin, ang $10 na konti ang halaga sa ibang bansa kapag dinala sa Pilipinas ay mataas ang purchasing power. Kaya niyang bumili ng pagkain mo ng isang buong araw kung nagtitipid ka. At pwede din yung $10 na yun, kaya nang mabusog sa isang meal o 2 meal. Yung $10 na yun. Kaya ang sagot natin sa katanungan na mura nga ba sa Pilipinas, ito ay relative. Depende. Kung ikaw ay kumikita ng peso at ikaw ay isang minimum wage earner, masasabi mong mahal pa rin sa Pilipinas. Kasi hindi humahabol ang sahod sa pagtaas ng mga bayarin at pagtaas ng mga gustusin. Pero kung ikaw naman ay may savings at ang pera mo ay galing sa ibang bansa, ito ay remittance, ito ay naka-dolyar, hindi lang naman dolyar ang mas mataas kaysa sa peso. Pati Japanese yen, Korean won, mga RMB, mas mataas at mas malakas ang purchasing power nila dito sa Pilipinas. Kaya ibig sabihin, para sa mga tao na ganitong hawak na pera, mura ang pagtira sa Pilipinas. Mura ang bilihin sa Pilipinas. At yun lang para sa video natin ngayong araw. Sana may natutunan tayo at pag-usapan natin ang ibang mga rason o ibang mga usapin tungkol sa Pilipinas at ang pagtira sa Pilipinas sa mga susunod kong video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at paalam!